Tahimik na lumabas ng mansyon si Anton. Habang dala-dala ang simpleng backpack na matagal na niyang ginagamit. Hindi tulad ng ibang anak ng mayayaman na sanay sa mamahaling kotse at magarang sapatos. Siya ay nakasapatos na kupas at nakapolo na medyo kapas na rin ang kulay. Maitim ang kanyang balat, hindi dahil sa kapabayaan, kung hindi dahil lumaki siyang mahilig makipaglaro sa ilalim ng araw, kasama ang mga batang nasa labas ng subdivision. Anton, saan ka na naman pupunta? Baka isipin ng mga tao na hampas lupa ang anak ng amo namin. Wika ni Aling Leonora, ang kasambahay na kilala sa pagiging kismosa at mapanghusga. Tinignan niya mula ulo hanggang paa ang binata at napailing. Ay nako, kahit anak ka ni Senyor Diosdado, mukha ka pa rin walang pambili ng disenteng damit. Ngumiti lamang si Anton, kahit ramdam niya ang hapdi sa likod ng mga salita. Hindi na siya sumagot at tumuloy na papunta sa garahe, kung saan hinihintay siya ni Mang Julio, ang kanilang matagal ng driver. Anak, huwag mong dibdibin ang sinasabi ni Leonora ha, bulong ni Mang Julio, habang binubuksan ang pinto ng sasakyan. Mabait kang bata, at mas mahalaga yon kaysa sa suot mong damit. Tumango lamang si Anton, at sumakay na rin. Sa kabila ng marangyang buhay na meron sila, pinili niyang maging simple. Hindi siya mahilig magpakita sa mga tao na anak siya ng isang negosyante. Si Senyor Diosdado, nakilala sa buong syudad bilang isa sa pinakamayaman. Para kay Anton, mas masarap mabuhay ng walang pinipiling trato ang tao sa'yo. Kung gusto ka nila, dapat ay base sa kung sino ka, hindi sa kung ano ang meron ka at sa pera mo. Pagdating nila sa opisina ng kumpanya ng kanyang ama, agad siyang bumaba at naglakad papasok. Ngunit bago pa siya makarating sa lobby, hinarang siya ni Lito. Si Lito na kanilang gwardya. Hoy, saan ka pupunta? Malamig ang tono nito. Tinignan siya mula ulo hanggang paa. Kita ang pang-uuyam sa mga mata. Bawal ang mga palaboy dito. Kung may ihahatid kang papel o dokumento, iwan mo na lang sa guard desk. Nagulat si Anton, pero hindi siya nagpahalata. Gusto sana niyang sabihin na siya ang anak ng may-ari, pero pinili niyang manahimik. May pupuntahan lang ako sa loob. May hinahon niyang sagot. Napailing ang gwardyang si Lito. Mga aplikante ngayon, kung makaporma parang hindi man lamang nag-aayos. Sige na, tumiretso ka, pero mag-ingat ka ha, baka mapagkamalan kang janitor. Habang naglalakad si Anton, naririnig pa niya ang bulungan ng ibang mga empleyado. Ang itim naman ng binata ngayon, at ang simple ng suot. Sigurado akong hindi yan empleyado dito. Mukhang errand boy lang eh. Pinili niyang magpanggap na walang naririnig. Ngunit sa loob-loob niya, ramdam niya ang bigat ng bawat salitang lumalapastangan sa kanyang pagkatao. At sa kanyang isip, bumabalik ang sinabi ng kanyang ama. Anton, kung gusto mong mamuhay ng patas, matuto kang harapin ang panghuhusga ng mundo. Hindi lahat ng tao ay makakakita ng tunay mong halaga. At doon nagsimula ang paglalakbay ni Anton, isang anak ng mayamang negosyante. Ngunit itinuring na mahirap dahil sa kanyang simpleng kasuotan at anyo. Sa unang araw pa lamang ng pagtungtong ni Anton sa opisina ng kumpanya ng kanyang ama, agad niyang naranasan ang matinding pangapi. Hindi siya nakilala ng mga empleyado. Sa kanilang paningin, isa lamang siyang bagong pasok o aplikante na walang koneksyon sa may-ari. Habang naglalakad siya sa hallway, may dalawang sekretarya ang nagbulungan. Uy, sino yung bagong mukha? Ang itim, tapos parang luma ang polo. Baka messenger lang. Ang daming nag-a-apply kasi dito ngayon eh. Sabay silang nagtawanan. Walang pakialam kung marinig niya.
Nang makarating siya sa isang opisina, inabutan siya ng isang supervisor ng makapal na tumpok ng mga papel. Ikaw, baguhan ka ba? Dalhin mo ito sa records room. Bilisan mo ha. Dito, hindi uso ang petiks ha. Nabitawan ni Anton ng ilang papel dahil sa bigat. Sa halip na tulungan siya, narinig pa niyang may nagsabi, tignan mo nga naman na hindi marunong magdala ng papel. Ano bang silbi ng ganyang tao? Sa pantry naman, inakala ng mga empleyado na siya ang tagapagtimpla ng kape. Pards, pakigawan nga ako ng kape. 3 asukal lang ha. Sa akin 2 pare, at pakidagdagan ng creamer. Hindi siya kumibo. Tahimik na gumawa ng kape. Hindi dahil alipin siya, kung hindi dahil ayaw niyang lumaban. Gusto niyang makita kung hanggang saan naabot ang tingin ng mga tao sa kanya. Mas pinili niyang tiisin at panoorin kung sino ang may tunay na respeto sa kapwa at sino ang walang awa kung manghusga. Nang gabing iyon, habang sakay sila ng sasakyan pa uwi, napansin ni Mang Julio ang lungkot sa mukha ni Anton. Anak, hindi ko kayang tiisin ang nakikita ko. Pinapahiya ka nila? Bakit mo pa tinitiis ang lahat? Napabuntong hininga si Anton. Mang Julio, gusto ko pong makita kung sino po ang marunong rumispeto sa tao, kahit walang yaman. Gusto kong malaman kung sino ang totoo at sino ang peke. Sa kanyang puso, unti-unting humuhubog ang isang plano. Plano na magpapakita ng kanyang tunay na halaga. Hindi bilang anak ng mayaman, kung hindi bilang taong marunong magpakumbaba. Pagka-uwi ni Anton mula sa opisina, sinalubong siya ng malamig na tingin ng kanyang ama, si Senyor Diosdado. Nakaupo ito sa malaking sala. Hawak ang dyaryo at may hawak na baso ng mamahaling alak. Anton, anang ama. Hindi man lang tinignan ng anak. Narinig kong pumunta ka na naman sa kumpanya. Ngunit bakit ba pinilit mong magmukhang dukha? Hindi ka ba marunong magsuot ng maayos? Anak kita, at ayokong mapahiya sa harapan ng mga empleyado ko. Napatungo si Anton. Hindi niya kayang suwayin ng kanyang ama. Ngunit hindi rin niya kayang ipaliwanag ang lahat ng nasa kanyang puso. Para kay Senyor Diosdado, ang anyo at ang kayamanan, ang pamantayan ng respeto. Ngunit para kay Anton, mas mahalaga ang kabutihan at pagpapakumbaba. Pa, mahinaon niyang sabi, di ba mas magandang makita natin kung sino ang tunay na tapat? Hindi lang dahil sa mayaman tayo. Gusto kong maranasan ang lahat ng pinagdaraanan ng isang ordinaryong empleyado. Gusto kong malaman kung sino ang dapat pagkatiwalaan. Tulad na rin ng sabi niyo sa akin dati. Napakunot ang noo ni Senyor Diosdado. Sa panahon ngayon, kalokohan na yan, anak. Hindi mo na kailangang magpanggap na mahirap. Isa kang Diosdado. Ang pangalan natin ay simbolo ng kapangyarihan. Kung itatago mo yan, para mo na ring itinapon ang lahat ng pinaghirapan ko. Naging ganito ang pananaw ng kanyang ama, mula nang pumanaw ang kanyang ina. Hindi na nagsalita pa si Anton. Ngunit sa kanyang isip, bona ang kanyang pasya. Magpapatuloy siya sa kanyang plano. Kinabukasan, bago mag-umaga, hinawagan niya si Mang Julio. Mang Julio, kailangan ko po ng tulong. Gusto kong magtrabaho sa kumpanya ni Papa. Pero bilang isang simpleng empleyado lang, hindi dapat malaman ng kahit sino ang tunay kong pagkatao maliban sa'yo. Nag-alinlangan si Mang Julio. Anak, hindi ba mapanganib yung gusto mong mangyari? Baka lalo ka lang masaktan sa mga panghusga ng mga tao. Ngunit tumango si Anton. Mas gusto kong masaktan ang katotohanan kesa mabuhay sa ilusyon ng paggalang dahil lang sa apelyido ko. At doon nagsimula ang kanyang lihim. Gumawa siya ng peking application form na hindi kailangan pang i-check dahil may kumpiyansa siyang makakapasok basta't hindi siya magpakilala bilang anak ng amo.
Pumasok siya bilang assistant clerk, isang posisyong pinakamababa sa departamento. Sa unang araw ng kanyang opisyal na trabaho, muling naroon si Lito, ang guard, na walang kamalay-malay sa kanyang tunay na pagkatao. "Oh, eto ka na naman. Siguraduhin mong magtatrabaho ka ng maayos ha. Dito sa kumpanya, mabilis matanggal ang mga tatamad-tamad." Tinanggap ni Anton ang mga salita ng walang sagot. Pinagpatuloy niya ang pag-ayos ng mga dokumento, paglilinis ng mesa, at pagsagot ng tawag na para bang isang ordinaryong tauhan. Minsan, nagkakasabay sila ng tanghalian sa pantry. Naroon ang mga empleyado, naabala sa kanilang usapan. Ang hirap siguro ng buhay ng batang yun, no? Bulong ng isa. Baka naman hindi makabili ng maayos na sabon, kaya ganyan ang kutis. Sabay tawa ng iba. Sa lahat ng ito, ay tahimik lamang si Anton. Ngunit sa kanyang puso, nagsisimula ng magningas ang apoy ng pagtitiis. Alam niyang darating ang araw na mabubunyag ang lahat, at sa oras na yon, hindi siya maghihiganti. Sa halip, ipapakita niya kung ano ang tunay na ibig sabihin ng pagiging tao. Lumipas ang ilang linggo mula nang pumasok si Anton bilang assistant clerk. Araw-araw, dinaranas niya ang mapanghusgang tingin at mapanuyang salita ng mga kasamahan. Ngunit sa kabila ng lahat, pinili niyang manatiling tahimik at magtiis. Isang umaga, may malaking meeting na dinaluhan ng ilang supervisor at managers. Abala ang lahat sa paghahanda. Bilang pinakamababang empleyado, inutusan si Anton na magdala ng kape at biskwit para sa mga bisita. "Hoy Anton, bilisan mo naman dyan," sigaw ng isang supervisor. "Parang hindi ka sanay maglingkod ah. Kung ayaw mo ng trabaho mo, umalis ka na lang dito." Nagmadali si Anton. Ngunit sa pagmamadali, ay nadapa siya at natapon ng mainit na kape sa sahig. Nabasa pati ang pantalon ng isang manager. "Anong klaseng inutil ka ha?" Galit na sigaw ng manager. Tumayo ito at tinuro si Anton sa harapan ng lahat. "Ni hindi ka marunong magdala ng tray? Sayang ang pinapasahod sa'yo." Natahimik ang buong silid. At ilang sekundo lang, nagtawanan ang mga empleyado. "Grabe, kung ako yan, hiyang-hiya na ako." Bakit ba kasi tinanggap yan? Hindi naman nababagay dito yan eh. Mukhang taga-kanto lang. Paano ba nakapasok ang ganyang tao sa kumpanya natin? Para bang pumutok ang tenga ni Anton sa dami ng insultong sabay-sabay na pumasok. Tumayo siya. Pinulot ang tray at mahinaong humingi ng paumanhin. Ngunit hindi nawala ang halakhakan. Sa mismong sandaling iyon, ramdam niya ang matinding hiya na tila tinataka ng kanyang pagkatao. Paglabas niya ng conference room, bumungad sa kanya si Lito, ang guard na nakangisi. "Kung ako sa'yo, maghanap ka na lang ng ibang trabaho. Hindi ka bagay dito. Ang itsura mo pa lang eh. Hindi nakarapat-dapat sa ganitong lugar." Lalong bumigat ang dibdib ni Anton. Naglakad siya papunta sa rooftop ng gusali. Bitbit ang lahat ng hinanakit. Doon, tahimik siyang nakatingin sa lungsod. Iniisip kung tama ba ang kanyang desisyon na pumasok bilang simpleng empleyado. Maya-maya, ay lumapit sa kanya si Mang Julio. Dala ang baon niyang pagkain. "Anak," malumanay nitong sabi, "narinig ko at nakita ko ang nangyari. Huwag mong hayaan na sirain ng kahihiyan ang tiwala mo sa sarili mo. Ang hiya ay panandalian lamang, pero ang aral ay panghabang buhay." Napaluha si Anton. "Mang Julio, parang gusto ko na pong sumuko. Ang sakit po ng mga salita nila. Parang wala akong halaga." Hinawakan siya ni Mang Julio sa balikat. "Hindi lahat ng sugat ay nakikita sa balat. Anton, tandaan mo, ang mga sugat na yon ang siyang magpapatibay sa'yo. Kapag dumating ang araw na malaman nila kung sino ka talaga, doon mo makikita kung sino ang tunay na may malasakit at sino ang peke." Napatingin si Anton sa malayo.
Unti-unti, ang mga luha sa kanyang mga mata ay napalitan ng determinasyon. Alam niyang hindi pa ito ang katapusan. Ang kanyang pakikipaglaban ay nagsisimula pa lamang. At sa likod ng lahat ng kahihiyan, naroon ang apoy na magbibigay sa kanya ng lakas upang siya ay bumangon. Isang hapon, habang nag-aayos si Anton ng mga papeles sa records room, may isang empleyadong napadaan, si Marites, isang sekretaryang mahilig rin sa chismis. Nakakita ng lumang ID na nahulog mula sa bulsa ni Anton. Hindi yon ID niya bilang assistant clerk, kung hindi ang kanyang tunay na school ID noong kolehiyo, kung saan malinaw na nakasulat ang apelyedong Diosdado. Teka, Bulong ni Marites habang pinulot ang ID. Diosdado? Hindi ba yun ang apelyido ng may-ari? Hindi pa man nakakasagot si Anton. Tumakbo na si Marites papalabas ng records room at mabilis na ipinakalat ang balita. Sa loob lamang ng ilang oras, halos buong opisina na ang nakakaalam ng sikreto. Sa pantry, abala ang mga empleyado sa bulungan. Anak pa siya ng amo natin? Kaya naman pala nakapasok kahit walang alam. Pero bakit ganyan manamit? Parang hindi bagay na tagapagmana. Siguro sinusubukan niya lang tayo. Baka test ito. Kinabukasan, pumasok si Marites na may daladalang mas malaking balita. Dahil sa kanyang pagiging kismosa, nalaman niya ang katotohanan. Alam niyo ba? Anak talaga ng amo natin itong si Anton. Nalaman ko ang katotohanan dahil sa aking simpleng pag-iimbestiga. Nagulat ang lahat at biglang nagbago ang ihip ng hangin. Ang mga taong dati nang-aapi at nang-aalipos na sa kanya, ngayon ay biglang nagpakita ng sobrang kabutihan. Anton, pasensya ka na ha, kung napagsalitaan ka namin noon. Hindi ko alam na ikaw pala ang anak ni Senyor Diosdado. Kung kailangan mo ng tulong, Anton ha, sabihin mo lang ako. Willing akong tumulong kahit na ano. Ngunit imbes na matuwa, lalo lang nadismaya si Anton. Nakita niya kung gaano kabilis magpalit ng maskara ang mga tao kapag pera at kapangyarihan na ang usapan. Samantala, nakarating kay Senyor Diosdado ang lahat ng pangyayari. Galit na galit siya nang marinig kung papaanong inalipusta at pinahiya ng mga tauhan niya ang kanyang anak. Paano nila nagawa yun sa anak kong si Anton? Sigaw niya sa loob ng kanyang opisina. Kung alam ko lang, patagal ko na silang pinalayas. Ngunit hinarap siya ni Anton at sinabing, Papa, huwag mo na lamang po silang sisantihin. Hayaan mong makita ko kung paano silang magbabago. Mas gusto kong malaman kung kaya nilang respetuhin ako, hindi dahil sa apelyido ko, kung hindi dahil sa pagkatao ko. Tahimik si Diosdado sa sinabi ng anak. Noon lang niya nakita ang tapang at kababaang loob ni Anton. At sa kanyang puso, unti-unting nabasag ang paniniwalang yaman lamang ang batayan ng paggalang. Kinagabihan, nagkaroon ng bulungan sa mga empleyado. Lahat ay kinakabahan na baka isang araw ay ipatawag sila ni Senyor Diosdado at singilin sa lahat ng pang-aaping ginawa nila sa anak nito. Ang ilan ay nagsimula ng magpakitang tao, samantalang ang iba na may tahimik na nag-aalala. At sa gitna ng lahat ng ito, si Anton ay mas lalong tumibay ang loob. Alam niyang nalalapit na ang sandali kung saan kailangan niyang tumayo at napakita sa lahat kung sino siya. Hindi lang bilang anak ng mayaman, kung hindi bilang leader na may malasakit at puso sa kanyang kapwa. Dumating ang araw ng taunang pulong ng kumpanya. Isang pagtitipon kung saan naroon ang lahat ng empleyado mula sa pinakamataas na manager hanggang sa pinakamababa. Nakaayos ang buong bulwagan, mga ilaw, dekorasyon, at magagarang kasuotan ng mga dumalo. Ngunit gaya ng nakagawian, simple lamang ang suot ni Anton. Isang puting polo at itim na pantalon na ordinaryo lamang tignan. Nang tawagin ang pangalan ni Senyor Diosdado, tumayo ito sa entablado
at nagsimula ng talumpati patungkol sa tagumpay ng kanilang negosyo. Ngunit sa kalagitnaan ng kanyang pagsasalita, tumigil siya at ngumiti ng bahagya. Ngayon, aniya, nais kong ipakilala sa inyo ang taong pinakamahalaga sa akin. Ang susunod na magpapatuloy ng ating kumpanya. Walang iba kung hindi ang aking anak na si Anton. Anton Diosdado. Parang bomba ang sumabog sa loob ng bulwagan. Ang mga mata ng lahat ay napako kay Anton na nakaupo lamang sa gilid. Unti-unti siyang tumayo. Ramdam ang bigat ng bawat tingin. Ang ilan ay natulala. Ang iba na may biglang nanlaki ang mga mata. Totoo nga ang sabi ni Marites. Siya talaga ang anak ni boss. Diyos ko, siya pala talaga ang tagapagmana. Inuutos-utusan lang namin yan dati sa pantry noon eh. Naglakad si Anton papunta sa entablado. Ramdam niya ang panghihina ng tuhod. Ngunit pinilit niyang maging matatag. Kinuha niya ang mikropono at tumingin sa lahat ng naroon. Alam kong nagtataka kayong lahat kung bakit ako nagtatrabaho bilang isang ordinaryong empleyado rito. Panimula niya. Ginawa ko yon dahil gusto kong makita kung paano yung tinitignan ng isang tao na nasa mababang laylayan ng kumpanya. Marami sa inyo ang madaling manghusga base lamang sa itsura at pananamit. Tahimik ang buong bulwagan. May ilan na hindi makatingin kay Anton, lalo na ang mga nanguna sa pang-aapi. Si Lito na gwardiya, ilang supervisor, at higit sa lahat, ang ilang mga manager na ngayon ay nakatungo at nanginginig. Nagpatuloy si Anton. Sa bawat pangungutya at panlalait na naranasan ko, natutunan kong hindi lahat ng tao ay marunong rumispeto. Ngunit natutunan ko rin ang respeto ay hindi nasusukat sa yaman, sa puti ng balat o sa ganda ng kasuotan. Dahil ang tunay na respeto ay binibigay sa kapwa dahil tao sila, hindi dahil sa may kaya sila o makapangyarihan. Nagsimulang mapuno ng bulungan ang bulwagan. Ngunit taas na pa ring nagpatuloy si Anton. Hindi ako galit. Hindi ako narito para magiganti. Narito ako para magturo ng aral. Kung gusto niyong manatili sa kumpanyang ito, dapat niyong matutunan na walang mababa at walang mataas. Lahat tayo ay pantay-pantay. Sa gilid ng entablado, napansin niya ang kanyang ama na tahimik na nakikinig. May bakas ng pagmamalaki at pagsisisi sa mga mata. Noon lang nakaramdam si Senyor Diosdado na higit pa sa kayamanan ang tinataglay ng kanyang anak. Isang puso na marunong na magpatawad at manguna. Pagkatapos ng talumpati, humupa ang bulwagan. Ang mga dating mapanghusga ay halos lumod sa hiya. Lumapit sa kanya ang ibang manager. Nanginginig ang mga kamay. Anton, patawarin mo kami. Hindi namin alam. Ngunit ngumiti lamang si Anton. Hindi nyo kailangang humingi ng tawad sa akin. Ang kailangan nyo ay baguhin ang pananaw nyo sa kapwa. At sa sandaling iyon, nag-iba ang ihip ng hangin sa kumpanya. Matapos ang makapangyarihang talumpati, naghari ang katahimikan sa bulwagan. Ramdam ng lahat ang bigat ng bawat salitang iniwanan niya. Ang mga dating nangaapi ay halos hindi makatingin sa kanya. May ilan na nakatungo. Ang iba na may tila nag-iisip kung papaano silang makakabawi. Tumayo si Senyor Diosdado mula sa kanyang upuan. Ang kanyang boses ay mababa ngunit puno ng emosyon. Ngayon ko lang nakita ang tapang at karunungan ng aking anak. Wika niya. Matagal kong pinapaniwalaan na ang yaman at pangalan ang sukatan ng respeto. Pero ngayon, napagtanto kong mali ako. Mas mahalaga ang kabutihan, malasakit, at respeto sa kapwa. Nagpalakpakan ng ilang mga empleyado. Nahihiyaman ay unti-unting nakadama ng pagbabago sa kanilang puso. Ngunit para kay Anton,
higit pa sa palakpakan ng nais niyang makita. At ito ay ang tunay na pagbabago ng kanilang ugali. Ilang araw matapos ang pulong, ipinatawag ni Anton ang lahat ng empleyado sa isang espesyal na pagpupulong. Doon ipinaliwanag niya ang mga bagong alituntunin ng kumpanya. Una, pantay-pantay na respeto. Walang mas mababa o mataas. Lahat ay may dignidad bilang tao. Pangalawa, pag-uugali bago posisyon. Hindi na lamang kakayahan sa trabaho ang batean ng promosyon, kung hindi pati na rin ang pagtrato sa kapwa. Pangatlo, edukasyon sa pagpapakatao. Lahat ng empleyado ay dadaan sa seminar patungkol sa tamang asal, respeto, at malasakit. Kung nais niyong manatili kayo rito, wika ni Anton, hindi sapat ang galing niyo sa trabaho. Kailangan rin ang galing sa puso. Marami ang napayuko. Kabilang na nga rito ang gwardyang si Lito at ilang mga supervisors at pati na rin ang mga managers. Kasama na nga roon si Marites na chismosa at papangusga. Lumapit ito sa kanya at hindi na nagbitbit ng palusot. Sa halip, buong kababa ang loob na nagsabi, Sir Anton, maraming salamat at binigyan mo pa kami ng pagkakataon. Akala ko'y wala kang halaga dahil sa itsura mo. Pero ngayon, natutunan kong mas mahalaga pala ang kalooban kaysa sa panlabas. Ngumiti si Anton at sa pagkakataong iyon, tunay na naramdaman ni Marites na hindi siya inusgahan pabalik. Sa mga sumunod na buwan, unti-unting nagbago ang kultura sa kumpanya. Ang dating puno ng yabang at pagmamaliit ay napalitan ng pagkakaisa at respeto. Ang mga empleyadong sanay sa tsismisan at pangungutya ay nagsimulang magtulungan at mag-aalaga ng isa't isa. Pinuri ng maraming kliyente at mga kasosyo ang pagbabagong naganap sa kanilang kumpanya at lalo silang lumakas. Ngunit higit pa sa pagyaman, mas mahalaga para kay Anton ang nakita niyang pagbabago sa puso ng kanyang mga kasama. Isang gabi, habang sila'y nasa mansyon, lumapit si Senyor Diosdado kay Anton. Anak, wika niya, humingi ako ng tawad. Mali ako sa pagpapalaki sa iyo sa paniniwalang pera lamang ang lahat. Ikaw ang nagturo sa akin ng tunay na kahulugan ng respeto. Ngumiti si Anton. Papa, hindi pa po huli ang lahat. Ang yaman ay maaaring mawala. Pero ang kabutihan na maiiwan natin sa tao, yon ang tatagal. At mula sa gabing iyon, hindi lamang binago ni Anton ang pananaw ng kumpanya. Binago rin niya ang puso ng kanyang sariling ama. Makalipas ang ilang taon, tuluyang nakilala ang kumpanya ni Senyor Diosdado, hindi lamang dahil sa laki ng kita, kung hindi higit sa lahat, dahil sa kakaibang kultura ng respeto at malasakit sa bawat empleyado. Sa lahat ng industriya, sila ang naging huwaran ng pantay-pantay na pagtingin sa tao. Si Anton na minsang tinawag na walang kwenta at pinahiya dahil sa kanyang itsura, ngayon kinikilala hindi lamang bilang tagapagmana ng negosyo, kung hindi bilang pinuno na may puso. Hindi siya nakilala dahil sa yaman, kung hindi dahil sa kanyang karakter. Ang mga dating nangaapi sa kanya, gaya ni Nalito, mga supervisor, at ibang mga manager, ay naging tapat na kapanalig sa pagpapalaganap ng bagong kultura sa kumpanya. Si Lito na dating palamura at arogante, ay naging tagapagsalita sa mga bagong empleyado patungkol sa aral ng kababaang loob. Ang mga supervisor naman na dati mapagmataas, ngayon ay natutunan ng makibagay sa mas mababang posisyon sa kanilang kumpanya. Si Mang Julio, na simulat sa pulay nasa tabi na ni Anton, ay hindi iniwan at lalo pang iginalang ng binata. Kung hindi dahil sa iyo, Mang Julio, hindi ko po malalampasan ang mga hirap ng pagsubok na naranasan ko. Madalas na sabihin ni Anton. At si Senyor Diosdado naman, na dating naniniwala na ang yaman lamang ang mahalaga, ay mas naging malapit sa kanyang anak.
Tinanggap niya na ang tunay na pamana ay hindi pera o kahit pa negosyo, kung hindi ang mabuting pangalan at ang mabuting puso na maiiwan niya sa mundo. Sa isang pagtitipon, inaniyayaan si Anton upang magsalita sa mga kabataan. Tumayo siya sa entablado suot ang simpleng barong. Wala sa anyo ang yabang o pagpapakitang gilas, kung hindi ang liwanag ng isang taong nakaranas ng panghamak at natutong bumangon. Alam ko ang pakiramdam ng minamaliit. Aniya, alam ko ang sakit ng pagtawanan at pagbabaliwala. Pero natutunan ko ring mas malakas ang taong hindi sumusuko at mas matibay ang loob ng taong marunong magpatawad. Huwag niyong hayaang kulay ng balat, suot o estado ang magdikta kung ano ang kaya niyong marating. Ang tunay na kayamanan ay nasa ugali at pagkatao. Nagpalakpakan ang mga tao sa bulwagan. Hindi lamang ito dahil sa galing ng kanyang salita, kung hindi dahil sa bigat ng kanyang karanasan. At mula noon, si Anton ay hindi lamang naging tagapagmana ng isang imperyo ng negosyo, kung hindi tagapagmana ng aral sa buhay, ng respeto at kabutihan, ay ang pinakamahalagang pamana na maaaring ipasa sa bawat henerasyon. Ito ang aral ng kwento. Ang tao ay hindi dapat husgahan sa anyo, kulay, o yaman. Ang tunay na sukatan ng halaga ay ang respeto, kabutihan, at malasakit na naibabahagi natin sa ating kapwa. Dito na po nagtatapos ang ating maiksing kwento sa araw na ito. Sana po ay nagustuhan nyo at kinapulutan nyo ng maraming aral. Kayo mga kabarangay, anong masasabi nyo sa ating kwento? I-comment nyo naman sa baba ang inyong mga reaksyon at babasahin natin ang lahat ng yan. I-comment nyo na rin kung taga-saan kayo para naman malaman ko kung hanggang saan nakaabot ang video na ito. Paki-like and share na rin ang ating kwento para mapakinggan rin ng iba. At kung bago ka pa lamang sa ating channel, baka naman pwedeng pakihit ang subscribe button at bell notification button para palagi kang updated sa mga bago nating upload na katulad nito. So paano mga kabarangay? Hanggang sa muli. Thank you so much and peace out.